Hi everyone, this is your Feng Shui Mom. Bali sa previous video ko, in-explain ko na sa inyo yung with regards sa kuha number and ano ang use ng kuha number for us. Ang use po ng kuha number, there is 1 to 9 kuha numbers. So, hinahati po yan sa east at west. So, hindi po lahat ng tao ay swerte sa east at yung kagaya ng mga offer ng mga ahente ng bahay at lupa sa atin, sa mga subdivision, ang ino-offer nila ay, ano po yan, facing east, sikatan ng araw, so maganda po yung direction. No. Kasi meron pong west group. So, yung mga west group, hindi sila swerte sa sikatan ng araw. Kagaya ko, kuha number 1 ako, so swerte po ako sa sikatan ng araw. And then yung anak ko, example lang, yung anak ko na nakahiga sa likod ko, west group siya. So, this house, yung bahay namin, hindi siya swerte dito. Pero, anyway, pag kasi po tayo tumira sa hindi lucky direction para sa atin. For example po, tumira tayo or nag-open tayo ng business and then yung direction hindi suitable or favorable to us. Ang mangyayari kasi niyan, it's either minamalas tayo na para pong kumikita tayo, may pumapasok na pera sa atin, pero ang nangyayari ay parang dumadaan lang sa palad natin. So, may chances din po na parang andalas magkasakit, ganyan, parang andalas yung merong kaaway or nag-aaway-away ang family. And then, ang dalas ng accident, kung ano-ano pong problema. Ito po yung pinakamadaling explanation dyan. For example po, tumira ako sa west group na bahay. Ang mangyayari po dyan, yung lucky direction ko, napunta sa CR. So, ang nangyayari po doon, yung finances ko is walang nangyayari. Okay? Or example lang po, yung aking relationship direction napunta sa CR. So, ang mangyayari, yan po, yung relationship ko, it's bound to end or nagkaka-problem ako, nagkakaroon ako ng maraming hindi pagkakaunawaan sa mga tao sa paligid ko. Ganon din po sa health direction, napunta sa CR. So, ang dalas-dalas po or napunta dyan yung lababo, napunta dyan yung kalan, dun sa mga direction na swerte tayo, yun po yung nagiging problem. Kaya po dyan, yung mga clients ko, most na mga clients na lumalapit sa akin, and mostly problematic. And once na naging client ko sila, bago sila bumili ng properties nila, nagko-consult sila sa akin, sinasama nila ako doon sa mga pwesto, sinasama nila ako doon sa plano nilang kunin na pwesto or bilhin na property. Ganun po. Yun po yung pinakatrabaho ko as a Feng Shui consultant. So, if you want to avail ng free consultation ko, just hit the follow button and comment down below. Yun lang po. Salamat!